Chemping! 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 Gising! Magtatrabaho! Chemping! Chemping! Sonob! Chemping! Chemping! Gising! Kanina pa nga yan natutulog at nananaginip pa nga. Ang lalim ng tulog niya sa mga oras na yan dahil katatapos lang mag-almusal. Mamaya nagising din siya at natulala na naman si Chemping. Tinatamad siya dahil magtatrabaho na naman siya. Pagkatapos niya matulog sa umaga ay ganito ang ginagawa ni Chemping. Mamaya-maya tatain na yan. Oh, ano nangyayari, Chemping? Hindi ka makatae, Chemping? Pinatay ko nga ang ilaw para makatae si Chemping dahil mukhang hindi makalabas ang kanyang tubol. Sa lahat si Chemping ang pinakamabaho ang tae. Di mo malaman kung bakit, parehas lang naman ang kinakain niya sa kanyang mga kasamahan na para bang kumakain siya ng daga. Pagkatapos ng kanyang orasyon ay maglalaro na yan si Chemping. Pabalay-balentong na naman siya habang tuwang-tuwang naglalaro sa kanyang toy na daga. Hindi mawawala sa kanya ang maglaro ng ganyan tuwing umaga. Kahit wala siyang kalaro ay walang problema si Chemping. Basta meron lang yan toy katulad ng mga daga na iyan. Komportable na din siya dahil hindi na siya inaaway ng kanyang Uncle Casper. Kahit na magkalapit sila ay hindi na siya natatakot dito. Napakahusay. Pagpatak ng hapon ay natutulog na si Chemping at yan nga siya natutulog sa may araw. Nilalamig siya at ang sarap ng tulog niya kapag bukas ang kanilang aircon. At syempre kapag natulog sa tanghali, kailangan may merienda pagising sa hapon. Kaya mangungulit na yan si Chemping at hindi yan titigil hanggat hindi siya binibigyan ng merienda. Magpapaikot-ikot yan dyan kay tao. Napakahusay talaga mang uto ni Chemping. Hindi yan titigil at susundan ka kahit saan ka magpunta. Dahil nga nagugutom na siya at mangungulit talaga si Chemping. Yung mga kasamahan niya ay hindi naman nangungulit ng ganyan. Tanging si Chemping lang ang malakas mang uto kay tao. At nagtagumpay naman nga siya sa kanyang teknik. Dahil hindi yan titigil hanggat sa hindi siya nakakameryenda. Nakahawak pa talaga yan. Napakahusay. Oo, Chemping, papupurulin natin itong buko mo at kakaputol lang, tutulis pa rin. Kapag mahaba na nga ang kuko niya ay pinuputulan ko na agad dahil madalas din siya manggulpi. Wala naman nga siya magawa kapag pinuputulan siya ng kuko kaya hindi nila nagre-reklamo si Chemping. Para pala nagpapapedicure sa lagay na ito, Chemping. Maya-maya ay nagre-reklamo na nga siya dahil mula sa kamay hanggang paa ang pagpedicure sa kanya ni tao. Saglit na lang ito, Chemping. Hindi pwedeng ganito kahaba at katulis ang mga kuko mo. Buti kung hindi ka nang gugulpe, hindi ko puputulan ang mga kuko mo, Chemping. Abalang-abala ang barakong Casper sa paglalaro sa pink na daga na yan. At ayaw niya nga magpahiram kaya masama ang tingin niya sa kanyang paligid. Tuwa-tuwa naman siya sa toy na yan, akala mo hindi pa senyor. Habang abala siyang naglalaro ay chumichempo naman si Chemping na agawin ang toy na yan kay Casper. Wala nang lumalapit dyan sa barako dahil nagagalit ito at ayaw niya nga magpahiram. At sa punto niyan, hindi na malaman ni Chemping kung anong tiyempo ang kanyang gagawin para maagaw ang toy na yan sa kanyang angkol. Nagpatuloy lang ang barako sa paglalaro habang pinapanood naman siya ng kanyang mga kasama. Lahat nga sila paborito ang toy na daga na yan. Pero ang barako ang naunang maglaro kaya abangers lang ang iba. Tuwang-tuwa ang barako at makikita ang hindi niya nangagaano magalaw ang kanyang katawan dahil sa pagkasenyor. Saan na naman kayang ilalim nakuha ni Casper ang toy na iyan? Mamaya-maya hindi na talaga nakapagpigil si Chemping. Talagang gusto niya nang agawin ang nilalaro ng kanyang Uncle Casper. Nagdadahan-dahan na yan dyan para matingnan ang mga nagtanggalan na balahibo ng daga. At dito nga naagaw niya na sa barako ang toy at dinala niya na nga sa sulok. Ayaw din ni Chemping magpahiram kaya sinusugod niya ang makikita niya ang di niya alam. Ayan, ang Uncle Casper pala ang kanyang nasugod. Sa puntong yan ay nagulat siya at napagtanto niyang mali pala ang kanyang sinugod. Nagtago naman nga siya dahil natatakot na siyang baka magulpi na naman siya ng barako.
Another update ng barakong Casper at ng kanyang hilaw na pamangkin na si Champing. Matagal-tagal na rin silang hindi nag-aaway. Nitong mga nakaraan ay hindi na sinusugod ng barako ang kanyang hilaw na pamangkin dahil malaki na si Champing sa kanyang paningin. Hindi na rin nawawala ang mga tainga ni Champing kapag napapalapit siya sa kanyang angkol. Pero hindi ibig sabihin ay magkasundo na silang dalawa. Minsan nahuhuli ko pa itong si Champing na binabato kanya ang kanyang angkol at umiiwas na lang nga ito. Nagkakatingin na lang sila ng walang alitan. Madalas na rin silang magkalapit pero hindi na sila nagugulat sa isa't isa. At ito ang malaking palaisipan sa barako at sa kanyang hilaw na pamangkin na si Champing. Natuto na din si Champing na hindi matakot tuwing magkakalapit sila o magkakasalubong ng barako. At hindi na umiinit ang kanyang ulo. Huwag lang pipilitin talagang maligo at doon na magkakatalo-talo. Ano na, Per? Napakabait at napakahusay na senyor ka na, Per. Casper, halika na. Liligo na. Halika na at napakainit ng panahon, Casper. Ang tigas ng ulo. Pag hindi ka naligo, hindi ka natanggapin sa langit, Casper. Oh, halika na. Ready na ang swimming pool mo doon, Casper. Halika na. Ayaw mo sa swimming pool, may mga bubbles pa ang kasama. Oh, dumiretso ko na doon sa banyo. Ayaw mo yon, babango kang lalo? Oh, halika na, Per, Casper. Oh, saan ka na pupunta? Hindi dyan ang banyo. Casper! 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 Champing! Champing! Pasok ka doon. Tutulog na. Champing! Bukas na ang aircon doon, Champing. Pumasok ka na doon. At magsasarado na ako ng ilaw dito, Champing. Champing! Dalian mo na, Champing, at magsasarado na ako dito sa labas. Oh, nakahanda ka naman agad mga gat, Champing. Huwag ka na magpatingin-tingin dyan sa kisame at wala na sa tiki. Natakasan na kayo ng auntie mo, Chloe. Napakalaki mo na talaga, Champing. Malapit ka nang hindi kumasya dyan sa inihigaan mo, Champing. Dalian mo na. Papasok na daw at tutulog na, Champing. Huwag ka nang magpatingin-tingin sa kisame at wala ng tiki dyan. Nandun na ang lahat. Ikaw na lang ang wala, Champing. Bilisan mo na. Doon ka na lang matulog sa kama at wala pang nakahiga doon. Solong-solo mo ang higaan, Champing. Ano, diyan ka na lang tutulog, Champing? Chloe, halika na. Ligo time. At ikaw na lang hindi pa naliligo. Mabilis lang to. Hindi ka pwedeng hindi maliligo. At pag nabuntis ka, hindi ka na pwedeng maligo. Manahimik ka. At puro kalaway ni Casper kung hindi ka maliligo.
At kapag nanganak ka, 3 buwan kang hindi maliligo, Meng. Parang kinakatay. Natapos na nga yung hit niya kahapon kaya napaliguan ko na siya ngayon. Hindi naman siya ganun kadumi, hindi katulad ng barako. Pero kailangan ko na siyang paliguan at kung sakaling siya ay mabubuntis, 3 buwan siya hindi maliligo. O halika na, tapos ka na Meng, maligo.